hataw sa muka, suntok at pitik ang salubong ng mga pulis sa Basilan sa ilang kabaro na bagong destino lang sa lugar. Nahuli kam ang mistulang hazing sa welcome rights na nagdulot pa ng mga pasa sa hita ng ilang sinaktan. Sinibak na sa pwesto ang buong batalyon, pati na ang kanilang commander. Pasintabi po dahil sensitibo ang inyong mapapanood sa pagtutok ni June Veneracion. Sa lakas ng pagkakahataw sa muka, tila nawala ng balay ang nakauniforming pulis sa video. Ang mga nanakit sa kanya, mga kapwa pulis din. Sa isa pang video, makikitang pinitik naman sa tenga at ilong ang isa pang pulis. Hanggang sa siya ay sikmuraan. Ilan lang yan sa inireklamong hazing at pananakit umano sa welcome rights para sa mga bagong destino ng pulis sa Basilan. Ayon sa PNP, ginawa yan sa barracks ng Regional Mobile Force Battalion 14B sa Lamitan noong February 5. Nagtamo ng mga pasa sa hita ang mga sinaktang pulis, pero wala naman daw ang nasa seryosong kondisyon. Zero tolerance din po ang Philippine National Police kaugnay po ng mga hazing sa training at sa mga welcome rights. Ayon sa PNP, umabot sa 129 ang mga biktima na pawang mga bagong assign na pulis na katatapos lang sumailalim sa Basic Internal Security Operations Training. 12 pulis mula sa Regional Mobile Force Battalion 14B ang positibong natukoy na sangkot sa hazing. Damay sa parusa, pati kanilang mga kabaro. Nirelieve na sa pwesto ang mahigit 70 ng mga police commissioned officer at non-commissioned officer, kabilang ng commanding officer para sa malalimang investigasyon. Hindi lamang po tinanggal yung 12 na unidentified. Tinanggal na po ang lahat ng miyembro ng 14B ng Regional Mobile Force Battalion. So lahat po sila 70 plus. Sila po lahat ngayon ay administratively relieved po. Posible namang maharap sa kasong administratibo at kriminal ang mga sangkot na pulis ayon sa PNP. Hindi po natin kinokondone and tinotolerate ang mga ganyang klase ng activities. Mananagot po ang dapat managot, makakasuhan po ang dapat makasuhan, and rest assured po na maibibigay po natin yung dapat para doon sa mga victims. Batay sa impormasyong nakuha ng GMA Regional TV 1 Mindanao, tinukoy ng PROBAR ang Force Commander ng Regional Mobile Force Battalion 14B bilang si Police Colonel Joel Estaris. Sinusubukan naming kunan ng pahayag si Estaris at iba pang sangkot. Nagsasagawa na rin ng sariling investigasyon ang National Police Commission. Wala raw po ang anumang uri ng hazing sa PNP. Tiniyak nito ang mabilisang investigasyon. Sabi ng PNP, bagamat naging bahagi na ng kanilang tradisyon ang welcome rights para sa mga bagong destinong pulis, mahigpit na ipinagbabawal ang anumang physical contact. Parte ng welcome rights po nila yung pag sinasabi natin na roll like a barrel. Ito po yung parte ng mga physical exercises na wala pong physical contact. Nandiyan din po yung pag-push up, roll like a barrel, pag-duck walk. Ito po yung mga physical initiations na exercise lang po kung na-considered po siya. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Karumal-dumal ang inabutan ng isang ama sa Negros Occidental pag-uwi sa kanyang bahay noong Sabado. Ang kanyang 3 batang anak duguan at ang panganay sa kanila wala ng buhay. Ang ginamit umano ng salarin sa karahasan, 2 malalaking bato na nakita sa crime scene. Nakatutok si Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Duguan at nakandusay nang matagpuan ni Edmond Bornales ang kanyang 3 anak na pawang mga minor de edad sa loob ng kanilang bahay sa Silay City, Negros Occidental noong Sabado ng umaga. Ngala ko nga daw kalinong sang balay, yan daw wala sang sa sulod. Pagsulod sa kwarto, ang mga kabataan ko kinaya na puro na pilason. Hindi niya inakala ang malagim na sinapit ng mga anak na sina Jezebel, Desiree at Charles, edad 15, 9 at 4. Agad siyang humingi ng tulong sa mga kapitbahay at dinala sa ospital ang mga biktima. Si Desiree, binawian na ng buhay sa tindi ng tinamong sugat. Ang 2 niyang kapatid, critical pa rin ang kondisyon hanggang ngayon. Wala silang kasama noon sa bahay dahil nagtatrabaho sa taniman ng tubo si Edmond at OFW sa Middle East ang kanilang ina. Ayon sa kanilang mga kapitbahay, wala silang narinig o napansin na kakaiba sa paligid dahil malakas ang ulan. Bundak na gid balang ulan nga grabe na gid man. May nagkakinanta nga daan sang gabi na dito nga side ti daw, siyempre daw hindi gid bala maanan.
ikatunog sang ilang sound to. Ito hindi kami ka panginaon daw. Ano basta kalaw ay diri gina sila pirmi sa balay. Base sa investigasyon ng pulisya, may nakita silang 2 malalaking bato sa crime scene na pinaniniwalaang ginamit sa paghampas sa mga biktima. Hustisya ang panawagan ng pamilya ng mga biktima. Hindi kita saya tawo, demonyo, kita saya nagimo sa mga manghod na mo. Paano mo ninahimo? May persons of interest na ang pulisya, pero hindi muna sila nagbigay ng dagdag na detalye. Ayon sa pulisya, negatibo sa sexual abuse ang 2 babaeng biktima base sa resulta ng test. Dumating na rin ang kanilang inang OFW mula Middle East pero hindi na muna nagbigay ng pahayag. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Adrian Pretos. Nakatutok, 24 oras. Panibagong impeachment complaint ang inihain laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara ngayong araw. Tulad ng mga naunang reklamo, kabilang sa mga basehan ng pangatlong impeachment complaint ang umano'y maling paggamit ng confidential funds at pagkontrata sa isang gunman para umano ipapatay ang Pangulo. Nakatutok si Chino Gaston. Mga pare, madre at grupo ng mga abogado ang tumayong complainant sa pangatlong impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Isa rin sila sa mga grupong naghain ng impeachment complaint laban kay Duterte noong December 2024. Pero na-archive ang kanilang reklamo nang maghain ng sariling complaint ang 1/3 ng kabuuang miyembro ng Kamara noong Pebrero ng nakaraang taon. Pareho pa rin ang grounds for impeachment na isinusulong nila laban sa bise. Culpable violations of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, and other high crimes. Nakabase umano ito sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022 at 2023 at Department of Education noong 2023. Umano'y panunuhol sa mga opisyal ng DepEd, pagkontrata sa isang gunman para umano'y ipapatay ang Pangulo, First Lady at dating House Speaker, hindi pagdeklara ng lahat ng kanyang mga ari-arian sa kanyang salin at pagsusulong ng political destabilization at sedisyon. Kasama sa mga ebidensya ng reklamong ito ang testimonya ng mga tauhan ng OVP at DepEd sa mga nagdaang House hearing, gayon din ang affidavit ng umano'y bagman na si Ramil Madriaga. Inihambing ng grupo ang pananagutan ni Duterte sa kaso ng isang public school principal na nahatulang makulong ng 11 taon dahil sa pagnanakaw ng 5,000 piso. Can we give a free pass to the Vice President for stealing not 1, not 2, but 612,500,000 pesos? Do we give the Vice President a free pass just because she has a famous family name? How do we talk to our kids? We can send somebody for pocketing 5,000 pesos to jail for 11 years. We are saying to our kids, to our children, it's not right to steal, it's not right to lie, magnakaw at magsinungaling. Si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima ang nag-endorso ng reklamong ito. Ayon kay De Lima, lumapit sa kanya ang grupo kamakailan para hilingin na i-endorso niya ang impeachment complaint. Kasama rin si De Lima sa mga nag-endorso ng ikalawang impeachment complaint na inihain naman ng iba't ibang civil groups. Ang mga grounds po hindi po nalalayo doon sa mga grounds na sinabi doon sa second complaint. Hindi rin po ito lumalayo o nalalayo doon sa pinakamismong grounds ginamit ng more than 1/3 of the House of Representatives last year in endorsing and transmitting in adopting articles of impeachment and transmitting the same to the Senate. Mas na-improve pa nga po. It's an improved version actually, if I must say. Inaasahan naman na raw ng kampo ni Vice President Duterte ang paghahain ng panibagong reklamo na ito. Wala na rin daw silang maidadagdag sa komentong inilabas nila noong nakaraang linggo. Pero patuloy ang kanilang pagmomonitor sa development ng mga reklamo at sasagot sa pamamagitan ng angkop na proseso. Ang naunang 2 impeachment complaint laban kay Duterte na itransmit na sa tanggapan ni House Speaker Bogie D. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.
Nakatakdang pagbotohan sa plenaryo ng Kamara ang resolusyon ng House Committee on Justice para sa pagbasura sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Jonathan Andal. Those who are in favor of the motion, please raise your right hand. Sa botong ito, tuluyan ng ibinasura ng House Committee on Justice ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Nanindigan ng Justice Committee na hindi sufficient in substance, ang De Jesus at Masa et al. Complaint ay pinagtibay na din na i-dismiss itong dalawang impeachment complaint na ito laban sa ating Pangulo. 39 sa mga kongresistang miyembro ng komite bumoto pabor sa committee report na nagsasabing insufficient in substance ang mga reklamo. 4 lamang ang tumutol dito. Sabi ng ilan sa kanila, kulang umano ang committee report. Hindi raw kasi sinama ang aligasyong nag-deliver umano ng 8 bilyong piso si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kay Pangulong Bongbong Marcos na patunay raw na guilty ang Pangulo sa betrayal of public trust. It is cited in the complaint that Yusek Bernardo delivered 8 billion pesos in kickbacks for the President. No, hindi po sinabing to the President, but for the President. There is nothing in the statements of Yusek Bernardo which directly links the President to any of the allegations. Si Congressman Edgar Erice may nakita raw na grave abuse of discretion sa Justice Committee na pwede raw questionin sa Supreme Court. The committee effectively conducted a mini trial. Denial of due process, serious allegations were dismissed without hearing. This is textbook grave abuse of discretion, and I think there's a sufficient grounds to raise it under Rule 65 before the Supreme Court. Isang resolusyon ang ipinasa na sa Committee on Rules para mapagbotohan sa plenaryo ang dismissal ng impeachment complaint. Sa ilalim ng House Rules on Impeachment, kailangan lamang ng botong 1/3 ng Kamara o 105 na boto para tanggihan at baligtarin ang committee report. Kapag nangyari ito, tuloy ang impeachment at kailangan agad gumawa ng House Committee on Justice ng Articles of Impeachment para sa paglilitis ng Pangulo sa Senado. Pero kung bigo ang mga nagsusulong ng impeachment na makakuha ng 105 na boto, patay na talaga ang impeachment complaint. Kailangan nang maghintay ng 1 taon bago muling makapag-initiate ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Alinsunod sa 1-year bar rule sa saligang batas na isang impeachment complaint lamang ang maaaring ma-initiate sa isang opisyal sa loob lang ng 1 taon. The initiation is completed when you refer it to the Justice Committee, no? So kung kailan na-refer ito sa Justice Committee, maglalaps ito January 26 of 2027, which means January 27 of 2027, wala nang existing na 1-year prohibition period. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Naitala ngayong araw ang pyroclastic density current o pagdaloy ng uson sa Bulkang Mayon sa Albay. Ayon sa PHIVOLCS, ito ang itinuturing na pinakamalaking pagdaloy ng uson na naitala sa bulkan ngayong taon. Bandang 10:30 kaninang umaga, dumausdos ang uson ng hanggang 4 na kilometro at nagdulot ito ng ash plume na nasa 2 kilometro ang taas. Halos hindi na maaninag ang Bulkang Mayon dahil sa kapal ng ibinuga nitong usok at abo. Dahil dyan, nakaranas ng ashfall ang ilang barangay ng Kamalig at Ginubatan. Nananatili ang alert level 3 sa Bulkang Mayon. Patuloy ang babala ng PHIVOLCS sa panganib na dala ng pag-alboroto ng bulkan gaya ng uson, katamtamang pagputok, pag-agos ng lava at pagguho ng mga bato. Hindi ulit natuloy ang arraignment ni dating Senador Bong Revilla kanina sa Sandigan Bayan para sa kasong malversation kaugnay sa umano'y ghost project sa Bulacan. Naghain kasi si Revilla ng mosyon para mag-inhibit ang mahistrado ng Sandigan Bayan na didinig sa kaso niya. Ang prosekusyon, tinawag itong delaying tactic. Nakatutok si Maki Pulido.
Dahil sa mga inihaing mga musyon, sa ikalawang pagkakataon, hindi na naman nabasahan ng sakdal si dating Senator Bong Revilla at kapwa-akusadong si Juanito Mendoza, dating hepe ng DPWH Bulacan Finance Section. Pero naghain na ng not guilty plea ang 5 nilang mga kapwa-akusado sa kasong malversation kaugnay ng di umano'y ghost project sa Pandi, Bulacan, kabilang si dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Sa February 16, itinakda ang arraignment ni Revilla at Mendoza. Si Revilla naghain ng motion to inhibit o hiningi niyang huwag umupo si Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Carl Miranda bilang mahistradong didinig ng kasong malversation. Sa unang pagdinig pa lang noong January 20, sinabi na ni Justice Miranda na kapatid niya ang abogado ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo nang humarap ito sa Senate Blue Ribbon Committee at idinawit sa flood control kickback si Revilla. Inamin din niya in open court noon na kaibigan niya si Attorney Mones Guerra, isa sa mga abogado ni Revilla. Sabi tuloy ng prosekusyon, delaying tactic na naman ito ng kampo ni Revilla. Sagot ng korte, karapatan ito ng akusado. Ito rin ang punto ng kampo ni Revilla. Si former Senator Ramon Bong Revilla ay ginagamit niya lang ang mga remedies na available para sa isang akusado. Iginiit ni Justice Miranda, isinasabuhay niya ang core values ng Sandigan Bayan na honor, integrity, and accountability. Mahigpit din daw niyang sinusunod ang code of conduct ng kanilang propesyon, kaya nga raw nag-disclose siya sa unang araw pa lang ng pagdinig. Ayon pa kay Justice Miranda, walang basihan para sa kanyang mandatory inhibition. Pero pag-aaralan ito ng korte at re-resolbahin forthwith o sa lalong madaling panahon. Sinabon din ng mahistrado si Attorney Isaiah Asuncion, lead counsel ni Revilla. Pinag-iingat niya si Asuncion sa mga ginagamit na salita na dapat daw ay magpakita ng kortesiya at paggalang sa korte. Isa sa ikinadismaya ng mahistrado ay nang sabihing minadali ang pag-issue ng warrant of arrest. Hindi raw ito minadali at hindi rin naman ibig sabihing may desisyon na ang korte kung guilty ang akusado dahil lang may warrant of arrest na. Kinahapunan, lumipat naman si Revilla sa sala ng 4th Division para sa kasong graft. Naghain ng not guilty plea sina RJ Dumasig at Juanito Mendoza. Tumanggi namang maghain ng plea si Revilla kaya korte ang nagpasok ng not guilty plea para sa kanya. Nauna nang nabasahan ng sakdal ang ibang akusado noong January 28. Tinatanong niyo bakit, no? Kasi nag-file nga kami ng motion to quash information. So, we are just maintaining that position. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Chika Minute na po mga kapuso at makakasama natin para sa Buena Manong Chikahan ngayong Lunes, si Kapuso actress Ara San Agustin. Ara. Thank you, Miss Vicky, at happy Monday Chikahan mga kapuso! Full support sa career at passion ng isa't isa sina Carla Abellana at Dr. Reginald Santos na ini-enjoy ang kanilang married life kahit may kaunting adjustments pa. Ano naman kaya ang plano ng newlyweds sa paparating na Valentine's Day? Makichika kay Aubrey Carampel. Carla, ever supportive yan. Ganyan ka-proud na inilarawan ni Dr. Reginald Santos ang misis na si Carla Abellana. Sa unang pagkakataon, nagpaunlak ng maikling panayam si Doc Reg sa GMA Integrated News. Very thankful daw siya sa support ng misis, lalo sa kanyang other passion, ang photography. When we travel, sometimes bigla akong mawawala. Andun ako sa isang sulok. She knows that I saw something. So she'll let me be, she'll wait for me. So that's how she is. That's how supportive she is. He's a very avid film enthusiast, lalo na sa photography. Paborito niya, lalo na kapag monochromatic, so black and white. So pag nagta-travel, yun ang hilig niya talagang gawin, mag-take ng pictures. Tampok ang mga litrato ng mister ni Carla at mga kaibigang artists sa isang art exhibit. Tila collab project din nga raw nila itong mag-asawa dahil part of the proceeds sa mabibentang artworks mapupunta sa NGO na sinusuportahan ni Carla bilang isang animal welfare advocate. Katunayan, ang love for dogs din daw ang something in common nila as a couple. Very supportive din syempre si Doc Reg, hindi lang sa showbiz career ni Carla, kundi pati sa kanyang well-being. Whatever it is that she needs, for her career,
and for her health, of course. That's my primary focus para sa kanya. Being a doctor, I've saved so many. Of course, my wife, no. Primarily, I need to take care of her. Pag-amin pa ni Doc Reg, naninibago at hindi pa raw siya sanay sa ngayon sa natatanggap na atensyon bilang asawa ng isang celebrity. I'm a very private person. Even sa hospital, there are a few people na nakakakilala sa akin. So, it will take some time before I get used to it. Nang kumustahin ko naman ang kanilang newlywed life, biro nila, So yeah, syempre, ayun nga, we're set to beat her record. Of 7 weeks. 7 weeks and 1 day. Actually, it's a day after my birthday. Yeah. Yung 7 Valentine's Day. May mga adjustments pa ng konti. Pero ano pa rin kami, yung medyo on high pa din from the wedding. Gusto ko yung tinatawag ko siyang asawa ko or my husband. Ano naman kaya ang kanilang Valentine's Day plans? Wala pa, kakain sa labas kasi Yeah, birthday niya. Pero hindi sa 14, sa 13. Kung mag-advance na lang or sa lumbong. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings.